Unti-unting binuksan ni Claire ang mga mata nang magising ang kanyang diwa. Nagtataka siyang bumaling sa kanyang kapaligiran. Napagtanto niyang nasa sarili niya na siyang cabin. Dahan-dahan siyang umupo sa kinahihigaan, ngunit muli siyang napahiga nang kumirot ang ulo niya. Shit, what happened to her? Sinapo niyang sentido at marahang umupo. At mula sa mini cabinet na nasa tabi lang ng kama niya, may nakita siyang isang baso ng tubig at gamot. At sa baso, may nakadikit dong papel. She confusingly took the paper and read it. Inumin mo ang gamot at tubig. Matutulungan kanyang mawala ang sakit na nararamdaman mo at ubusin mo ang tubig. It will help you hydrated. May initial na JM. Mariing ginusot ni Claire ang papel na hawak saka tinapon yun kung saan. After that, she took the tablet and drank it with water. Inubos niyang tubig at tumayo sa kinuupuan. Nawala agad ang kirot ng ulo niya. Naglakad na siya ngunit hindi pa man siya nakakahakbang nang biglang kumirot ang pagitan ng mga hita niya. Muli siyang humakbang at doon nakumpirma niya doon nga nanggagaling ang kirot. Nakangiwi siyang bumalik sa kama at nagsisigaw dahil sa inis. Ano bang nangyayari kagabi? Inalala niya, may party kagabi. Tapos, kinwesto niyang lahat. Kinwesto niyang lahat ng mga nangyari. Tapos nawala na siya ng malay. Hindi na maalala ni Claire ang mga sumunod na nangyari. Sa hindi malamang dahilan, ano bang rason para sumakit ang pagkababae niya? Kahit masakit, nagtungo pa rin siya sa banyo para maligo at para na rin suriin ang sariling katawan dahil hindi siya makampante ngayon. Something wrong. Nang makapasok siya sa banyo, ay inalis na niya lahat ng suot niya. Umupo siya sa bowl at sinuri ang pagkababae. Bigla na lang siyang napamulagat nang makitang pulang-pula yun at may maliit na hiwa. What the fuck? How did it happen? Oh my God! Her virginity? Shit! She's hoping na sana'y walang nangyaring masama sa pagkababae niya. She's protecting. It since then, tumayo siya sa nagtungo sa harap ng banyo and from her neck, she saw a lot of red marks. Hindi lang sa liig dahil maski sa mga bundok niya, may mga marka rin ngayon. Ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. If she's not mistaken, those red marks are Heike. But who did this to her? Sinuri niya pa ang katawan niya at sa pulso niya, may kulay pulang marka rin. Pero pabilog yun. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Claire. May mali talaga. Wala na siyang nakitang kakaiba. Bukod sa bibig niya, parang bahagyang lumaki yun na hindi niya mawari. How the hell did it happen to you, Claire? And who? Nakaatiim niyang tanong sa sarili. Sunod-sunod na lang siyang napailing sa kanaligo na nang mabilis. After taking a quick bath, she went back to her room and dressed formal clothes. Kalaunan ay bumaba na siya sa unang palapag ng bahay dalang laptop niya. Binuksan niya ang bintana kaya naman bumungad sa kanya ang magandang karagatan. Umupo siya sa upuan na nasa harap lang ng bintana at ipinatong ang laptop sa mesa na nasa harapan naman niya. Subali nakatalikod siya sa napakagandang tanawin. Kailangan niyang mag-research kung anong nangyari sa pagkababae niya. Kanina pa kasi siyang hindi mapalagay. Nagpunta siya sa Google at nag-search pero hindi pa man niya nilalapat ang mga daliri sa keyboard nang biglang may kumatok sa pinto. Nagtataka niyang sinilip ito sa bintana at mula sa labas nakita niya isang babaeng may dalang tray. Natakam kagad siya sa mga dala nito. Kaya naman dali-dali niyang tinungo ang pinto at binuksan niya. Good morning, Miss Cabrera. Here's your breakfast. At inabot ng babae ang tray sa kanya. Kinuha niya yun. Kanino ito galing? Hindi ko po kilala eh. Basta't may nagpabigay lang po. Wika nito. Ganun ba? Okay, salamat. Umalis ng babae kaya naman bumalik na siya sa loob. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang biglang may kumirot. Ang pagkababae niya. It keeps on aching. Kaya yung hawak niya, nabitawan na lamang niya. Pero may napansin siyang isang papel mula sa tray. Nakakunot ang noo niya. Kinuha niya yon at binasa ang nilalaman. I know you're not feeling well right now. And I think it was because of me. I just punish you for what you did last night.
I took your virginity and I'm really sorry about that. Please, take care of yourself and don't stress. You'll know me soon. JM, napamaang na lamang siya si Claire at wala sa sariling nabitawan ng hawak na papel. Kaya pala masakit ang pagkababae niya ngayon. Kaya pala may sugat at namumula na ito dahil nakuha na ang pinakaingat-ingatan niyang puri. May nakauna na sa kanya na hindi man lang niya nakilala. Hindi na namalaya ni Claire na unti-unti nang tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. It can't be. Hindi ito maaari dahil nangako siya na ipagkakanulo lang niya ang pagkababae niya sa lalaking mahal niya at handa siyang pakasalan. Hindi ito kailangang malaman ng daddy at mami niya. Magagalit ang mga ito sa kanya. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Claire habang kung ano-ano ang iniisip. Paano kung mabuntis siya? Anong gagawin niya? Ipapalaglag niya ba ang bata? But she's too young para mabuntis. Lalo pa siyang napaiyak ng dahil doon at doon sa lalaking kumuha ng puri niya. Lagot talaga yun dahil hindi nito kilala kung sino ang pinaglaruan nito. Habang naiiyak, bigla na lang may sunod-sunod na kumatok sa pinto. Lumuluhan niyang pinuntahan yun at binuksan. From in front of her, she saw 5 women. Her new friends na nakilala lang niya kahapon. So, how's the night? With Adelfero, may katarayang tanong ni Alexa, saka pinag-cross pa ang mga braso sa harap ng dibdib. Wait, what are you saying, Alexa? Naguguluhan niyang tanong. Hindi mo ako naiintindihan? Ay, pabida ka nga pala. What you did last night is a mess. You don't deserve a man like him because he's mine. Inagaw mo ang trono ko, Claire. It's supposed to be mine, di ba? Kung ano man ang nangyari, wala akong alam. I can't remember anything. Ang naalala ko lang ay yung nakakahiyang ginawa ko sa stage. Wala akong inagaw na trono, Ale. Shut up, you stupid bitch. Ako dapat ang Miss Wilder at hindi ang katulad mo na bago lang sa islang to. Mataray nitong saad saka tumalikod na. Sumunod naman sa kanya ang 4. Napailing na lang siya kagabi. Ayos pa naman sila pero ngayon mukhang hindi na. Muli na lang siyang napailing saka pumasok na sa kwarto para isipin ang nangyari kagabi. Bumalik siya sa pagkakaupo kanina at tinukod ang magkabilang siko sa lamesa saka ipinatong ang mukha sa mga nakabukas na palad. Kung dito lang pala mawawala ang pagkababae niya, hindi na dapat siya pumunta rito. Oo, pinagsisisihan niyang pumunta siya rito. Sana inalam muna niya ang policy dito. Bakit kailangan pa kasi siya galawin? Marami namang babae rito, pero bakit siya pa? At yung lalaking nagbigay ng note, sino ba yun? Hindi siya mapalagay ngayon. Gusto na niyang makilalang lalaki at ipamukha rito na mali ito ng pinaglaruan. Sigurado siya na kapag nalaman ito ng daddy niya na mas stricto pa sa dalawa, mayayari siya at ang lalaki hindi pa niya gustong pumasok sa buhay. May anak, she still wants to explore everything. Tumigil siya sa pag-iyak saka lumabas ng cabin niya. Gusto niya munang mag-relax kaya napagdesisyon niyang manatili sa dalampasigan. Pumili siya ng lugar na walang tao. She just wants to be alone. Ayaw niyang may nakakasalumuha siya ngayon. Nang makarating sa isang tahimik at walang taong lugar, umupo siya sa buhanginan at sunod-sunod na nagpakawala ng hangin sa bibig. Medyo nakirot pa rin ang pagkababae niya hanggang ngayon. Nagalaw nga siya kasi hindi siya magiging ganito kung walang pumasok sa kanya. At noon, may nabasa siya na kapag first time mong makipagtalik, may tendency na mapupunit ang hymen mo. O kaya, magkakasugat din kung malaki ang pumasok. Ngunit sadyang wala siyang naaalala kagabi at sa pagkakaalam niya, hindi siya lango sa alak kaya imposible na magawa niyang pumayag. Nagugula na si Claire. Mababaliw yata siya rito. Why are you alone, miss? Natigilan na lang siya nang marinig iyon mula sa likuran niya. Nagtataka niyang binalingan ito at mula sa harap niya may nakatayong isang matangkad na lalaki. Nakashort ito habang nakapamulsa. Sigurado siyang gwapo ito. Kahit may suot itong shades, actually mas lalong gumwapang lalaki sa suot sa mata. Kapansin-pansin din ang nag-uumbukan nitong mga pandesal. The man's skin tone is quite dark. Sa kabilang kamay nito, may hawak naman itong kape.
Sino ka ba para sagutin kita? Walang emosyon niyang tanong, saka binalik ang atensyon sa malawak na karagatan. Naramdaman niyang gumalaw ito kalaunan at tumupo ito sa tabi niya. I'm Juan Miguel, sagot ng lalaki sa kanya. Juan Miguel? If she's not mistaken, she already heard that name before. Mukhang kahapon yata, but she's not sure. Hinarap niya ito. Kilala na ba kita? Nagtataka niyang tanong sa lalaki. Umiling ang lalaki sa lumagok sa kape nitong hawak. No miss, hindi pa natin kilala ang isa't isa. This is the first time I saw you here. Why are you alone? Then what is your name, beautiful lady? I have a problem. Napayuko siya dahil nahihiya siya rito. I am Claire. I am a newbie here. Sagot niya pa rito. Anong problema mo, Claire? Tanong ni Juan Miguel. She have a deep sigh and face at Juan Miguel. Someone took my virginity and I don't know who was he. I forgot everything last night. Please help me to find who de-virginized me. Gusto kong malagot kung sino mang hudas ang kumuha ng pagkababae ko. Maluha-luhang sambit ni Claire kay Juan Miguel. Wait, what? Are you serious? Miss? Nagtatakang tanong ni Juan Miguel sa kahinubad pang shades na suot. She nodded. Yes, someone took it last night. Kaya pala nang magising ako, I felt my femininity aching and I couldn't help but cry. Don't cry, Claire. By using his fingertip, pinunasan ito ang luha sa kanyang mga mata. He just let the man because he looks kind of her. I'm here. I will help you. Claire, tutulungan kitang makamove on sa nangyari sa'yo. Just don't cry. I don't wanna see you crying at this moment. Nandito ako. I'm willing to help you for everything. The way he said those words, parang ang tagal na nilang magkakilala. Pero baka naninibago lang siya dahil ito ang unang beses na hahayaan niya ang isang lalaki na hawakan siya. Mukha namang matino at maayos si Juan Miguel. But his name, malakas ang kutob niyang napakinggan na niya ito. Umukhang nasabi niya pa. Maraming salamat, Juan Miguel. Ayaw kong mapagalitan ako ng mami at daddy ko. Because if they knew this, they might be get mad at me. I know their attitudes. They are protective and strict. Natatakot ako na baka isang araw, malaman ko na lang na buntis ako. It's your first time. Just don't think na mabubuntis ka kaagad. Ayun na nga eh. I'm worrying about myself. Marami akong nabasang articles. Before na ang sabi ay kapag first time, malaki ang chance na mabuntis. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nabuntis ako. Hindi naman ako demonyo para magpaagas. Hey, don't say that word. Hindi mo ipapaagas ang anak mo dahil masama yan. Tanggapin mo na lang ang dumating dahil blessing ang bata. Diba? For me, it's not. Tumayo siya sa kinaupuan, saka naglakad ng mabagal. I'm not yet ready to enter in this kind of situation. Kapag nabuntis ako, anong gagawin ko? I don't have knowledge about pregnancy. Hindi rin ako handang magkaanak. I'm too young for this. I'm only 26. Juan Miguel, nandyan ang pamilya mo. Claire, they will help. Natatawa niyang hinarap to. They will not help me, Juan Miguel. Saka magagalit pa sila sa akin. Dahil ang totoo, wala silang alam na pupunta ako sa ganitong isla. I thought it was normal, but I was wrong. What happened last night stuck in my mind. Lahat ng tao nakahubad. You think it's normal? Then for me, it wasn't normal. Kung alam ko lang na dito pala makukuha ang virginity ko di sana hindi ko na tinanggap ang alok sa akin na ipinadala sa akin. I'm regretting it all. Inis niyang saad sa kapagalit pang pumadyak sa buhanginan. I'm sorry, Claire, pero kung ano man ang mangyayari sa iyo sa paparating na araw, tanggapin mo na lang. Hindi ko alam, Juan Miguel. Hindi ko alam. Walang kaimumusyong niyang sagot. Saka naglakad na pabalik sa kanyang cabin. As usual, hindi nawala sa mga mata niyang nakita kahapon. Umagang umaga, nagsisex sa buhanginan. It made her mad even more. Pero imbis na pansinin pa, nagdire-diretso na lang siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa cabin niya. She entered and her eyes almost dropped when she realized that the mess she made earlier was gone. How did it happen? Her cabin is clean now. Tapos sa lamesa, may bagong pagkain.
May panot pa na naman. Naiilang niyang nilapitan yun. Saka kinuha ang note. Enjoy your breakfast. Don't worry, nandito lang ako. JM. Teka, sino bang JM to? Juan Miguel? Imposible naman dahil kakikilala lang nila kanina. At isa pa, maraming pangalan ang nagsisimula sa letter JM. Hindi lang si Juan Miguel. Napairap siya nang mabasa yung huling pangungusap. Dahil doon, ginusot niyang papel at nagsimula ng kumain. Habang abala sa pagkain, inisip niya kung anong maaring maging reaksyon ng magulang niya. Kaya umuwi siyang may laman na ang tiyan niya, pero sana'y wag naman dahil baka lumabas ang totoong ugali ng mami at daddy niya. Lalo pat may nagawa na agad siyang kasalanan dahil sa pagsisinungaling niya. Tapos sa ginawa pa niya kay Bernard. Pero kumusta na kaya ito ngayon? Naalala niya, pinukpok niya ito ng bote kagabi. Napakibit balikat na lang si Claire. Saka nagpatuloy na sa pagkain. Nang matapos ay nilagay na niya ang pinagkainan sa lababo. Hinugasan niya na rin ito. Matapos noon, bumalik na siya sa living area at saktong may kumatok sa pinto niya. She immediately walked towards the door and opened it. Mula sa unahan niya, nakita niyang lalaking kanina lang ay iniisip niya. Bernard? How are you, Claire? Baritonong tanong nito, saka naglakad papasok sa loob kaya wala siyang nagawa kundi ang umatras. Did I allow you to enter in my cabin? Matala niyang tanong dito. Look what you did to me, Claire. Matigas nitong saad saka tinuro ang ulo na may benda sa kalahati nun. You made this, Claire. Pakialamero ka kasi. Kung hindi ka nangingialam, hindi kita mapupukpok ng bote. Okay, fine. Sorry na. May mali ako kaya sorry na. Ayaw ko ng sorry. She smirked and looked at him intently. So anong gusto mo ha? Kiss. I want it. Kiss. Baka gusto mong madagdagan yung bukol mo. Don't tease me. Bernard, dahil kahit nasaktan na kita, kaya pa rin kitang saktan ulit. I just want your kisses. Shit. Who the hell gave you high kiss, ha? What are you talking about? Yung nasa liig mo, those red marks. Who did that to you? May galit nitong tanong. Kaagad niyang tinakluban ang liig gamit ang mga palad. My boyfriend, for sure. Bernard won't believe her. I don't believe you, Claire. You don't have any boyfriend. See, hindi na bago sa kanya at sino bang sasabihin niya eh. Hindi niya nga kilala kung sinong kumuha ng virginity niya. Ito pa kayang mga hiki? Can you just stop talking to me? Bernard, gusto kong mapag-is-pack me, Claire. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Nang dahil dun, sinampal niya ang gago. Huwag mo akong asarin, Bernard. I'm warning you. Dinuro niya ito at naghanap ng bagay na ipanghahampas niya rito. Hanggang sa may nakita siyang gunting. She took it and pointed at Bernard. Ano, hindi ka pa ba lalabas? Gusto mo putulin ko yung ari mo? I'm sorry, but don't hope na hindi na ito mauulit. Darating din ang panahon na may kakama rin kita. I'm fucking obsessed with you, Claire, and I will do everything just to get you. Ako naman ang magbibigay sa'yo ng mga pulang markang nasa liig mo. Smirking Bernard's lip. Napabuga na lang siya sa inis na ibinalik ang gunting sa pinaglalagyan nito. Pagkuway, tinungo ang upuang kahoy sa malapit lang sa kanya. Wala na siyang ideya kung ano ang gagawin niya. Basta naiisip na lang niyang magtungo sa ikalawang palapag ng kinauupuan niya para ron manatili. Wala siya sa mood ngayon kaya mas pinili na lang niyang lumiga o kung ano man ang gustong gawin niya sa katawan niya. Ngunit napag-isipan ni Claire na tawagan ng mga kaibigan. Kinuha niya ang cellphone sa bag saka tinawagan si Paulina. After a few rings, Pauline answered. Oh, hi Claire, napatawag ka. Nasaan ka? Walang buhay niyang tanong dito. Well, nasa isang isla lang naman kami ni Danilo. Ikaw, nasaan ka ba? We've been contacting you since last night pero hindi ka naman sumasagot. Isla, nasaan isla kayo? I don't know, I forgot the name. Napatango siya, pero bakit hindi kayo nagtatrabaho? Sir Jared gave us a vacation. Mukhang napansin yata na nape-pressure kaming dalawa ni Danilo. Ikaw ba? Nasaan ka? Nasa bahay. Pagsisinungaling niya sapagkat hindi niya kayang sabihin kung nasaan siya ngayon. Wala ka ron. Pumunta kami ni Danilo kahapon. Walang tao ron, kahit isa.
Namasyal ako kahapon kaya wala ako. Sina mami at daddy naman may trabaho. Sige na, papatayin ko na itong tawag. Balitaan niyo ako riyan ha. Of course, bitch. We will let you. She ended the line because of the irritation. Inihagis niya ang cellphone sa kama at umunat. Matapos nun, pabagsak siyang humiga sa kama. She closed her eyes to sleep and a few seconds passed. The darkness devoured her. Nang magising siya, tanghali na, kaagad niyang naramdaman ang sarili na nagugutom, kaya napagdesisyonan niyang lumabas para maghanap ng makakain. She doesn't prepare to cook right now. Saka maibubuhos lang niya ang isang garapong asin sa lulutuin niyang pagkain. But before that, kailangan niya munang mag-ayos. Nagpalit siya ng maginhawang kasuotan at nilagyan niya pa ng foundation ang liig niya para matakluban man lang ang mga pulang marka sa liig niya. Baka kung ano kasi ang sabihin ng mga tao kapag nakita siyang may ganun. After everything's fine, lumabas siyang may floppy hat at sa tuktok ng ulo. Mainit din kasi kaya pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Naghanap siya ng makakainan and from afar, she saw a big restaurant. Katabi ito ng hotel, but wait, the name itself is quite not acceptable for her. Wild restaurant, for wild, che. Napailing na lang siya at nagtungo na ron. Pero habang naglalakad, bigla siyang nabangga ng kung sino. At dahil siya ang walang balanse, siya ang napaupo sa buhanginan. She aggressively removed her floppy and look at who made her humble. At gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang dalawang pamilyar na mukha. Paulina? Danilo? Gulat niyang bulala sa kadali-daling tumayo sa kinaupuan. Is that you, Claire? Nandito ka sa Wild Island? Kailan pa? Paulina asked shockingly. It's me. Napalunok siya. I am here for a vacation. Kahapon lang ako dumating dito. Nenervyos niyang sagot dito. What a coincidence. Look, dito pala tayo magkikita. Ikaw naman, Claire, hindi ka man lang nagsabi na dito ka pala pupunta. Sabi ni Danilo habang may malapad na ngiti sa mga labi. Dan is right. Claire, bakit hindi ka nagsabi? Biglaan kasi, Paulina. Paano kayo nakapunta rito? Nakatanggap kasi ako ng email from one of the admin here. So yeah, pumunta kami at tungkol sa fees naming dalawa, si Sir Jared na nagbayad. That's good to know. Sa restaurant na tayo mag-usap-usap. Gutom na kasi ako. Basta sagot mo. Then Paulina smiled. Natawa na lang siya. Oo na, sagot niya. What? Akala ko ba magsiswimming tayo, Pauline? Look, those boys are so hot. Gusto ko nang aray, Pauline. Hinaklit ni Pauline ang anit ni Danilo dahilan para dumaing ito ng ilang beses. Okay, fine. Mamaya na. Hindi na umimik si Paulina. Inaya na siya nito. Napailing na lang siya at sumunod na. Hindi niya inakala na dito ulit sila magkikita-kita. That was unexpected. Bakit mo po kami pinapunta rito, mahal na kamahalan? Tanong ni Cross kay Juan Miguel. Nasa sala sila ng kanyang private house. Kaharap ni Juan Miguel ang dalawang kaibigan niyang si Cross at Warren. May gusto lang akong sabihin sa inyong dalawa. But wait, where is Bernard? Hindi ko siya nakita. Kakaalis lang niya. We don't know where he goes. Tugon ni Warren sa kanya. Napatango na lang siya. Bago umimik, kinuha niya munang baso sa harap niya nang may lamang ram na alak. Tumungga siya ng isa, saka nakingsing nagbalik ng tingin sa dalawa. Claire is mine. Madiin niyang saad, saka muling uminom ng alak sa baso niya. Nang maubos yun, ibinalik niya ang baso sa center table. You guys are not allowed to flirt with her because I already owned Claire last night. Lalo na ikaw, Cross. I saw you yesterday with Claire. Ayun ang huli kong makikita. Nakasama mo siya dahil kung lalabagin mo ako, kakalimutan ko ang pagkakaibigan natin. I love Claire and I want her to be my girlfriend. Not only that, I want her to be my wife too in the future. He followed. Mukhang natipuan ni Juan Miguel si Claire. Ito kaya ay may kapalit din? Yun din kaya maramdaman ni Claire sa kanya? Ano ang haharapin ni Juan Miguel? Kapag nalaman ni Claire na siya pala ang kumuha ng pagkababae niya. Atin pong aalimin sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe.